Samantala, nangako si Pangulong Marcos Jr. na poprotektahan ang pondo ng bayan at titiyakin na ito'y magagamit ng tama para sa kapakanan ng mga Pilipino. Nagbigay garantiya rin siya na hindi na mauulit ang mga pang-aabuso sa implementasyon ng mga multibilyong pisong flood control at iba pang infrastructure projects. Titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na ibinahagi ninyo sa mga opisyal ng pamahalaan. Binigyang diin ng Pangulo na ang pamahalaan ay tagapangalaga lamang ng pera ng bayan at dapat itong gamitin upang mapabuti ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Kami po ay kung tawagan custodian lang, tagabantay lang kami sa pera ninyo. Hindi dapat maging hindi amin yan, sa inyo pa rin yan. Matatanda ang inanunsyo ng Pangulo ang realignment ng 255.5 bilyong pisong alokasyon para sa mga locally funded flood control projects ng Department of Public Works and Highways para sa susunod na taon. Ang pondo ay ililipat sa mga prioridad na programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang DSWD, DepEd, DA, DOH, PhilHealth, CHED, TESDA, Philippine Science High School, DOTR, DOLE, NIA, DICT, DOE, DOF, at DNR. Nandito po kami upang mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka na tinamaan ng bagyong Nando. At nakita naman natin dito sa Cagayan, ang tinamaan na malakas doon sa amin, swinerte kami sa Ilocos Norte, hindi gaano. Malakas ang tubig, malakas ang hangin, pero walang masyadong nasira, yun lang tanim namin. Pero nakita ko yung mga rice field, nakapag-harvest sila ng maaga. Kaya kahit papano nasalba natin yung harvest na yun. Kahit na medyo maaga, mabuti na yun imbis na masira. At kaya naman kami nandito upang makatulong sa ating mga magsasaka, ating mga manalo tayo nga mag-recover dito sa mga nawala sa inyo na kinuha ng typhoon ng Nando dito sa nakaraan na weekend. Ay marami po tayong naging biktima at marami po tayong kailangan na tulungan dahil po wala tayong magagawa. Nagbabago talaga ang panahon. Kailangan po natin baguhin ang ating sistema ng agrikultura. Kailangan natin kilalanin at maunawaan kung ano ba ang kailangan gawin para sa sistema ng ating weather prediction, ng pag-asa, lahat yan para mas maganda ang ating response. Kaya po, sinama ko na po, nandito po ang 4 na kalihim ng iba't ibang departamento ang nagbigay po ng tulong para sa ating mga magsasaka. Andito po sa DA ang Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Namamahagi rin po, lalo po lahat ito, nakikita nyo po, DSWD po ito, para ibibigay para doon sa mga displaced, yung mga na umalis, kailangan umalis, na-evacuate, na kailangan umalis sa bahay. Galing naman po sa DSWD yan, andito po ang ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Andito rin po, mag-i-inspeksyon na naman, ang ating bagong Secretary of the Department of Public Works. Kasi titignan daw niya kung naging problema ang mga hindi magandang ginawang flood control project. Kaya nandito po, DPWH Secretary Vince Dizon. Kasama din po dyan, dahil meron tayong ginagawa po na feeding program para sa ating mga kabataan, hindi lang feeding program, kundi pati ang medical na examination, binibigyan po, pupunta po kami sa eskwelahan mamaya
para makita kung magandang takbo nung pagbigay, hindi lamang yung pagpakain, kung hindi magpapatingin. Pati na teacher, pinapatingin yung mga maestra, nagpapatingin na rin. At kung kailangan nila ng gamot, kung kailangan nila magpa-test, gagawin na rin natin. Ito, yung ginagawa po ng ating DepEd Secretary, Secretary Sani Angara. At dito naman po ay nakikita, alam nyo po, hindi siguro ninyong nalagtaan, nakita po ninyo ang mga pangyayari dito sa nakita nating mga malaking problema sa dating mga flood control project. Kaya naman, ay tinignan po namin, eto si Secretary Vince Dizon at saka kami, nag-meeting kami na mabuti at tinitignan namin, ano ba dito yung maganda? Ano ba dito yung hindi na talaga pwede na mukhang ghost project ito, mukhang substandard ito. Kaya po, tinignan po namin lahat po, inisa-isa po namin lahat ng project na yan. At nakita namin, nakapag-savings po tayo sa budget ng Pilipinas para sa susunod na taon, para sa 2026. Nakahanap po kami ng medyo malaking halaga. Ang halaga is 255.55 billion na piso. Biruin ninyo, kung hindi po natin ginawa yan 255 billion na yan, kung saan na lang mapupunta. Kaya't mabuti, yan. Kaya't kinanselan na po natin lahat ng flood control project para sa 2026. At yun po ang naging savings natin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po, sa aming pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So, hindi pa naubos yun. So, tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project hanggang sa susunod na taon. At meron naman tayong i-approve na flood control project para naman basta't nakita natin maayos ang proposal, maayos ang program of work, maayos ang completion, may acceptance ng local government. That's the new factor that we put in. Gov. Egay, I was surprised because nung umikot ako, kausap yung isang barangay chairman, wala na palang acceptance ngayon. Hindi pwede yun. Kaya ang acceptance po, pagka may project po ng national government, halimbawa, gagawa sila ng kalsada, magtatayo ng school building, at maglalagay sila ng flood control. Nung governor po ako, hindi po pwedeng sabihin completed yung project na yun hanggang tinanggap ng local government executive. Ang problema, tinanggal yun noong nakaraang ilang taon. I don't know what year they removed that, pero nagulat ako kasi napaka-importante yan na meron kang clearance sa barangay chairman, may clearance ka sa mayor, may clearance ka sa probinsya. Dahil yun ang paraan namin sa local government para tiyakin na yung mga project ay magandang pagkagawa at tama at hindi naman nagmahal ng masyado. Kaya po, ibabalik po natin. Yan, Gob. Lahat ng LGU ngayon, mula ngayon, ay ibabalik natin ang proseso ng pag-accept ng local government executive. So, sa 255 billion po na naging savings natin sa DPWH, dahil tinanggal na po natin yung mga malalabong project na mukhang hindi naman maganda, 255 billion po, ang 36 na bilyong piso ay magiging karagdagang pondo sa DSWD para sa IX, sa Disability Inclusive Social Protection of Children at Sustainable Livelihood Program. Ano po ito mga ito? Ang AIX, alam naman po ninyo, pagka nagka-problema, nagka-bagyo, ito yung po yung linalabas po natin para tumulong po sa mga naging biktima. Ito naman, Disability Inclusive Social Protection of Children, para po sa mga PWD na bata. Lalakihan po natin ang budget nila. At ito namang Sustainable Livelihood Program, napakaganda po nito. Yung mga membro ng 4Ps ay pinupuntahan po ng DSWD yan
at tinutulungan sila para makapag-graduate na sila sa 4P. Meron na silang sariling negosyo, meron na maayos na ang kanilang pagpakain sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, pagpaaral, lahat yon. Ito pong Social Livelihood Program, Sustainable Livelihood Program, para po ito, turuan sila kung ano man ang gusto nilang pasukin na yung maliit na negosyo, kahit na ano. Tutulungan po ng DSWD. Napakaganda po ng programang yan, kaya dinagdagan po natin lahat-lahat, yung 3 programa yan, ng 35.91 billion. Mahigit 26 na bilyon at kalahating milyon pisong budget mapupunta naman sa DepEd, sa Department of Education. Dahil po napakahalaga nung kailangan maging magagaling dapat yung mga anak natin mas magagaling sa atin. Kaya dapat magandang mga eskwelahan natin. Kaya po linagawa po namin para pagandahin ng unang-una, paramihin ang school room. Number 1. Pangalawa, na yung gamit ng teacher natin, ng mga bata, ay kumpleto naman. Pangatlo, na meron tayong feeding program para sa kanila. Dahil ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nakakapag-aral na mabuti ang mga bata ay masakit ang ngipin, may lagnat, basta masama ang katawan. Kaya yun din ay tinutugunan din po natin. Diyan po natin kukunin, meron pang 10 bilyon, ito naman sa CHED para sa college. Ang CHED para naman yung ating scholarship ay tuloy-tuloy. Ngayon, ang CHED dati, libre nga ang SUK, yung ating mga universities, state universities and college, mga SUK natin. Pero may gastos pa rin dahil saan titira yung estudyante. Paano siya bibili ng libro? Ano yung kakainin niya? May gastos pa rin yun. At nakikita naman namin, kahit anong gawin nila, hindi kaya ng magulang, hindi kaya ng pamilya, tumutulong naman lahat. Pero para pampatulong, dinagdagan po namin ng scholarship program yan. Kaya yung sa CHED po, kasama, meron yung mga scholar natin, yung mga galing talaga, ay yun, ay tutulungan po natin para matapos sila, para makatapos sila. Ang hangarin po natin sa ating education program ay sana bawat pamilyang Pilipino may graduate sa college o sa TESDA para mabuo naman ang kanyang training, buo naman ang kanyang edukasyon at makahanap siya ng trabaho. Sa DOH naman, 29 na bilyong piso ang ilalagay natin sa Department of Health. Yung sa Department of Health ay para naman matapos natin kasi po pinaparami po natin ang ating mga ospital. Dahil ito'y natutunan po natin nung COVID, nung pandemya, na ang talagang nagamit na ospital, yung tinatawag na specialty hospital sa Maynila. Yung specialty hospital, National Kidney Center, Children's Hospital, Heart Center, yung po specialty. Pero doon napunta ang pasyente talaga dahil nung una, hindi po natin nauunawaan kung ano yung COVID. So pinuntahan natin yung mga specialty hospital. Pero nakita namin, nasa Maynila lang. Kaya gagawin po natin yung mga ospital ninyo, maglalagay po tayo ng specialty ward para nga dito sa mga sakit na ito. Sa cancer, para sa sakit sa puso, lahat po yan, sa diabetes, dialysis, lahat po ilalagay po natin dyan. At yung pinag-uusapan na linipat na 60 billion na kinuha sa PhilHealth para dalhin sa national government, ay itong 60 billion na ito, ay babalik na namin dahil nangangambang tao eh. Akala nila walang perang PhilHealth. Maraming perang PhilHealth pero hindi na bali. Ibabalik namin, gagamitin namin yung 60 billion na yun para paramihin na naman ang ating mga programa. Kaya yan ang magbabayad. Yan ang magbabayad sa ating zero balance billing na libre na ang pagpunta sa ospital. Completion, yung MAIP na medical assistance na binibigay natin, palalakihin din po natin yan. Ito sa cancer patients, Philippine Children's Medical Center, at pararamihin namin ang benepisyo na nanggagaling sa PhilHealth.
Mga 40 bilyong piso naman ang pupunta sa Department of Agriculture. Dahil alam naman po natin, maraming pagkukulang para lalo na sa mechanization at magbibigay tayo ng mga traktor, mga harvester, mga irrigator. Ang ginagawa po namin, yung bagong irrigation system, solar na po, para yung bomba ay hindi na kailangan ng krudo, hindi na kailangan na maglagay ng malalaking koneksyon. Ito po ay solar powered na at ito po ipapakalat natin. Ito yan po ang ginagawa ng Department of Agriculture. At nabanggit na rin ni Gobernador yung tinatawag naming rice processing center. Ito po, ano ba yung rice processing center? Ito po, ang mga processing center, magdadala po kayo ng palay ninyo kahit basa hanggang siguro yung mga on average mula hanggang 120 tons kada araw na basa na palay, idadry na yan, igigiling na yan, ipapalis na yan, ibabag na, paglabas doon, mamimili kayo. Anong gusto ninyo? 10 kilo bag, 25 kilo bag, 50 kilo bag. At yun, nasa labas na yun. Kayo ang magiging may-ari niyan. Hindi may-ari ang gobyerno, hindi may-ari ang trader. Napupunta yan. Kaya tinanong ko po, habang nagsasalita ka, tinanong ko sa secretary natin, alam nyo po, meron po na kami yung rice processing, nakapaglagay na tayo, nakapaglagay na tayo mga 140. At sa pagkatapos ng taon nito, ay aabot na yan to what time ba? Hanggang 146 para sa taong 2025. Okay. Sa kinalat po natin. Pero tama po yung sinabi ng governor ninyo. Kaya sasabihin ko, I'm giving the instruction now to the Department of Agriculture to work with the governor to find a site at yung mga nasa pipeline, i-realign natin, dalhin natin dito sa Cagayan. Mama, Gob, ikaw nang bahalang mamili ng lugar. Saan natin ilalagay? Oh, yun. Kita mo, napakabilis ng inyong governor. Oh. Ayos. Okay. Tapos, hindi lang yun ang gagawin. May mga cold storage na gagawin para sa gulay natin, para sa isda, para para hindi naman masira. At yun, kasama po yun sa mga programa ng Department of Agriculture. Pati na yung transport, yung truck, meron din tayong programa dahil lagi kong tinatanong, yung ating farmer, meron nga siyang ani, paano niya dadalhin yung palay niya doon sa, malayo, kuminsan malayo. Sabi ko, bigyan niyo ng truck. O yung cooperative, bibigyan natin ng truck. Para kayo nang mamamahala, kayo na mababawasan ang gastos ninyo dahil hindi na papadala sa Nueva Ecija pa, dito na lang sa Cagayan. Lahat po ng kita sa pagtatanim ng palay hanggang sa gawing bigas, hindi po mapupunta sa trader, hindi po pinagkikitaan sa palengke. Lahat po ng kita na yan, may iwan po sa inyo, sa farmer, sa cooperative, para magamit ninyo para sa inyong mga buhay. Ang susunod pa na malaki din ay 5 bilyong piso ay ibibigay natin sa National Irrigation Association. Dahil po, alam naman po natin, yun ang usapan namin kanina, basta't kahit na kalimutan mo na yung fertilizer, kalimutan mo na yung seedlings, kalimutan mo na yung pesticide, basta't meron tayong patubig, maganda ang ani natin. Kaya ang National Irrigation Association, pararamihin ulit. Yun ang nagiging problema is yung distribution ngayon. Kapag nakapaglagay na tayo ng dam, kailangan nating isipin paano natin ikakalat, paano natin pararatingin sa mga farmer natin yung tubig. Pero may plano na tayo at dito natin kukunin yung pondong yun. At para yung mga tinatawag, ay tinutukoy nila na social programs. Ito yung pagtulong sa ating mga kababayan kapag may problema, kapag may sakuna, kapag may disaster, kagaya nito.
Ay tayo naman ay maglalagay tayo ng 19 bilyong piso na ilalagay sa DOLE, ilalagay sa TUPAD. Ito po, ang DOLE. At sa DOLE, yung Department of Labor and Employment, ito po, ay silang nagbibigay yung tinatawag na TUPAD, Integrated Livelihood and Emergency Employment Special Training po. Ito po, ang TUPAD, ang ginagawa po ng DOLE, magbibigay po sila ng tulong at meron pang kasama na training. Kasama na rin dyan yung DTI, yung Trade and Investment natin. Magsasama-sama po sila. Kaya alam nyo po, ang ginawa po natin sa pamahalaan ay tiniyak natin na lahat ng ahensya ng pamahalaan ay sabay-sabay na nagtutulungan. Dahil yung mga problemang hinaharap ng pamahalaan ay hindi simple, hindi maliliit. Kaya kailangan talagang full force lahat. Kailangan sa basketball, full court press dapat. Kasi para magawa natin lahat ng nais natin gawin natin mabilis at walang sobrang gastos. 2 bilyong piso naman ang ilalagay natin, 2.5, halos 2.5 billion, bibigay po natin sa Department of Information and Communication. Sila po ay nagpaparami ng internet, lalong-lalo na sa ating mga eskwelahan, lalong-lalo na sa ating mga government offices. Para po, pagka meron kayong kailangan mag-renew ng lisensya, pagka may kailangan kayo, magbabayad kayo ng buwis, hindi nyo na kailangan puntahan yung mga opisina, hindi nyo na kailangan kadil yung mga fixer. Basta't gagawin na lang ninyo sa bahay ninyo, pagka konektado na po, gagawin na lang ninyo lahat sa bahay ninyo na hindi yung mga medyo senior sa atin na hindi marunong masyado sa computer, pagawa nyo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, kayang-kaya nila yan. Dahil kung marunong sila mag-Facebook, kaya nilang gawin yung aking sinasabi na mula sa bahay, sa computer, sa telepono, kaya. Sa smartphone, kaya na. Lahat ng bayaran, lahat ng pati dokumento, hindi na kayo mag-aantay, magpipila ng kalahating araw. Tapos sasabihin sa'yo, pag nakuha mo yung signature, sasabihin, ay kulang pa yan. Pumunta ko dun sa kabila, pumila ka na naman ng 3 oras. Tapos meron ka na naman pupunta yan. Binabawasan po natin yan dahil napakahirap sa taong bayan. Kaya yan po ang ating dinaan sa ating DICT para gumanda ang sistema na yun. Tapos, yung sinasabi na naman ng inyong gobernador, meron tayo po linagay na 4.62 million pesos sa DOE, Department of Energy, para sa electrification program. At ang NGCP ngayon ay kinakausap natin lagi, minomonitor natin lagi, dahil behind sila sa schedule ng capital investment na paglagay ng linya. Pero nandun po tayo, tinututukan po natin para mahabol nila yung kanilang commitment dun sa kontrata nila. Meron po tayo, marami po tayo. Meron po tayo isa 135 million sa Department of Finance para sa anti-agricultural smuggling. 204 na milyong piso sa DNR. Kasi gagawa po tayo ng waste to energy. Alam mo yung mga syudad po natin, hirap na kung anong gagawin doon sa basura. Merong bagong teknolohiya, susunugin yung basura at may makukuha pa tayong kuryente sa waste to energy ang tawag. Tapos, para sa mga transport system, yung 3 billion, lalagay naman natin sa DOTR, Department of Transport, para pagandahin yung mga tren natin, para pagandahin ang ating mga kasada. Yan po, titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na ibinahagi ninyo sa mga opisyal ng pamahalaan. Kami po ay, kung tawagan, custodian lang, tigabantay lang kami sa pera ninyo. Hindi dapat hindi amin yan, sa inyo pa rin yan. Pero sa amin, ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan, para pagandahin po maging mas maginhawa ang buhay ng inyong mga pamilya, para po sa pagpaganda at pag-usbong
ng ating ginagawa na ibinubuo ng bagong Pilipinas. Just ginawa po, kada kaya amin ay ayatek na kailyan. Just